municipal tribal Chieftain. chieftain, the best na head na municipal tribal chieftain na si Sir Dato Bong Pulong Rosario Bantilan. Magandang umaga po, Dato. Gandang umaga po, sir. Dato, live na live tayo ngayon sa TG Update On Time News, Bangsamoro Vlog News. Marami pong nakasubaybay sa atin ngayon at nanonood. So, Dato, itong opisina niyo po ba ay ano po bang mga problema po na inyong natutulungan? Sir, dito sa opisina, sir, kung sa problema, lahat ng problema ay dulog dito, sir. Land conflict man, family conflict, kahit anong mga problema, basta ay dulog na dito, sir. Marami, hindi lang family conflict, lupa man, or pamilya, or mga utang. Minsan nakarating dito sa opisina. Sir, pwede po natin dato buksan ano itong mga problema po natin na solve natin sa loob ng 12 oras ba o 10 oras ito ba na-solve ang mga problema na inyong sinusolve? Kapag nakarating dito sa opisina yung tulad ng land conflict, sir, kung matagal yan, mga 3 hours matapos yung pagkakaroon ng solusyon. Kasi may mga investigation yan, 1-in-1. Then after 1-in-1 investigation dito sa publiko, iharap ang individual. At bawat isa magbigay ng solusyon o mga suggestion. Sa 12 barangays po na nasakupan ng bayan po ng Columbio na kung saan po ay napakaganda po ang ano bang history itong Columbio? Ano ba itong Columbio? Ito ba yung tunay na pangalan Columbio o meron pa bang ibang pangalan itong bago nagkaroon ng Columbio? So far, sir, yung Columbio na tinatawag ay nagmumula sa tinatawag ng kolon. Ang kolon is biao, kolon is kugon. Ang biao is kahoy. Ang ibig sabihin diyan, kolon biao. Gina-revise siya nga ginatawag na Columbio. So ano pa bang yung mga plano ninyo bilang tribal chieftain, head po ng bayan po ng Columbio sa mga kapatid ninyo dito na mga tribal? Ano pa ba ibang mga plano ni po, sir? Dito sa bayan ng Columbio, sir, kami mga tribal chieftain. At una, nagpasalamat din kami sa LGU, lalo sa ating mahal na alkalde, Mayor Dato Dats mga Dato, at mga isang kunyang bayan, at yung mga nakaraan mga previous leader, ay binibigyan ng halaga itong opisina na para mapag-usapan ang mga problema dito sa opisina. Kadalasan po ano pong naging problema dito sa bayan ko ng Columbio, especially sa nasasakupan in 12 barangays? Ano po yung mga problema po? Ang mga problema na lagi nidulog dito, sir, una, mga land conflict, and then yung family conflict. Yun ang kadalasan na pinarating dito, sir, sa opisina. Pwede mo ba isalaysay kung paano ba nagbigyan ng solusyon na masosolve lahat ng problema? Meron bang napakalaki na problema doon na inyong na solusyon, nagawan po ng paraan na magkakaintindihan po mga tao dito, especially sa mga tribo, Dato? Sa problema, minsan una doon, sir, isalaysay ko yung lambawa, yung mga patayan redo, yung sa tribo, ay pinatawag yan, nagkaroon ako ng investigation ng 1-in-1, hindi sabay. Halimbawa yung nagreklamo, ipaharap ko sa conference hall, na imbestigahan ko na hanggang mapababa yung reklamo niya. And then after doon, ipaintindi at ipaunawa sa batas ng tribu sa customary laws, and then sa batas din natin sa 7160 na iano natin sa gobyerno, and then nagkaroon din ng pagpaintindi rin sa Biblia, sa Biblia o customary laws. And then after doon, yung isa, pinatawag din yung respondent at ipaintindi at ipaunawa kung ano yung mga reklamo sa kanya hanggang makuha ko yung both side. Then after doon, ipinalabas ko doon kami sa publiko na magharap with mga barangay official minsan at saka mga tribal leaders upang ipalabas kung ano mga advice nila sa mga may problema. And then after doon, after sa mga advices, binigyan ng diin kung saan dapat maging patas ang problema na mapag-usapan ng maayos. Sa Tri People, Dato, ilan ba ang registered voter ng Kristiyano at saka tribo at saka mga kapatid natin mga Moro o Muslim, Maguindanao? So far, sir, sa napansin ko sa registered voters natin, estimated lang siguro yung sa Christian, mga 9,000 or 8,000 plus.
And then sa Blaan, 7,000 plus. And then sa ating kamusliman, yung mga 5 to 6,000 plus siguro, sir. Sa inyong pamumuno bilang tribal chieftain, no, leader, no, sa munisipyo, kumusta po ang relasyon ng Christian and Muslim and tribo dito sa bayan po ng Colombia? Sir, magandang katanungan yan, sir. Nakita ko ang sa ngayon na panahon na ito ay maganda ang daloy ng ating relasyon sa Muslim, Christian at sa Blaan. Nakita mo, walang away, walang patayan at open ang daan. Hindi tulad noong unang panahon, grabing hold-upper, patayan, kawatan. Sa ngayon na panahon, wala akong napansin na away, kawatan, patayan. Simbolo na yan sa pagkakaroon ng magandang relasyon. And then lalo sa mga nakita rin pala natin, sir, noong unang panahon, kaya maraming kaguluhan dahil yung infrastructure natin ngayon na panahon ay maganda. Isa pala yung infrastructure development na maging pisanoder sa community. So, ibig sabihin, sa ngayon po ay napapansin po ang tribo. Tulad po sinabi niyo, Sir Chieftain. Sa ngayon, naramdaman ninyo na mahalaga na kayo. Sa ngayon na panahon talagang naramdaman ng tribo at noon din, mula rin noon, naramdaman din at hanggang ngayon na naramdaman ng tribo, may halaga ang tribo sa atin, sa tatlong tribo dito sa bayan ng Colombia, lalong Blaan. Sir, kumustahin po naman natin yung inyong mga lupain dito. Meron na ba kayong title? May sarili bang title? Individual ba? O ano pang gusto niyong applyan? Nagkakaroon ba kayo ng pag-apply ng CADT? O di kaya CLOA? Ano bang klase po ng meron kayong hawak sa inyong lupain? Especially dito sa Colombia, okay. Dito sa bayan ng Colombia, lahat ng patag, sir, nakatitulo yan. Nakatitulo sa Christian, din sa Muslim. Then ang sa amin lang naiwan, yung doon sa boundary lang, yung boundary natin. No? Tulad ng na-applyan ng KADSI, no? Yung sa 074, no? Under sa Barangay Datalblao. Yun na-applyan sa NSIP na may papel na yan. Then although yung ibang portion na for application for KADSI. So, anong plano ninyo? Magkaroon kayo ng applyan nyo ng CADT. Doon sa pundo, baka meron kayong panawagan, no? Sa ating mahal na Pangulo at sa kay Governor, no? Dato Pax Ali, ng Provincial Governor ng Sultan Kudarat, especially sa ating Pangulo na Ferdinand Romualdez Marcos Jr., na ito mabigyan ng solusyon at matulungan kayo, especially dito sa bayan ng Colombia, hindi lang sa bayan ng Colombia, kundi sa buong katauhan po ng Sultan Kudarat. Baka meron kayong panawagan, Dato? Salamat, sir. Unang panawagan ko doon kay sa ating Pangulong Romualdez, no? Bongbong Marcos, na sana mabigyan ng pondo yung aming ancestral domain dahil halos lahat ay wala at mabinta ng tribo yung lupa nila dahil ang problema namin ngayon kung papaano may maiwan para sa aming sunod na henerasyon. Ganon din ang ating governor, sana mabigyan din ng pondo yung ancestral domain namin na para mayroon ding alaala natin sa ating mga sunod henerasyon. Dahil ang lahat ng leader ay mawala, pero kung may maiwan tayo na ancestral domain para sa tribo, ibig sabihin tunay na magdala sa ating bansa at lalong-lalo sa ating probinsya ng Sultan Kudarat. Sana ipinarating ko na mabigyan ito na solusyon dahil ito yung problema namin. Maraming mga problema sa mga conflict, lalo yung pagtitulo rin. Dahil nagreklamo ang bawat both side minsan. Sana kami mabigyan ng CADT lalo dito sa bayan ng Colombia. At hindi lang din sa bayan ng Colombia, na lahat sa probinsya ng Sultan Kudarat, ganon din sa Mindanao. Ganon lang po, sir. Maraming salamat po, sir. Yan po ang tinig ng ating pinakamamahal na Chieftain, Municipal Chieftain ng Colombia, Dato Fong Pulong Rosalio Bantilan. Yan po siya, mga kababayan. At sa mga nanonood, sana po mabigyan ng pansin ang kanyang kahilingan na magkaroon po ang kanilang lupain dito ng CADT title. Ganun po ba, sir? Maraming salamat po.